Magandang umaga sa lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga makata sa panahon ng propaganda at himagsikan. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang makata sa panahon ng propaganda at himagsikan? Ang panahon ng propaganda at himagsikan ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ang mga Pilipino ay nagsimula sa paghahangad ng kalayaan mula sa mga Espanyol. Sa panahon na ito, maraming makata ang lumitaw at nagbigay ng kanilang ambag sa paggising ng kamalayan ng mga Pilipino. Ngayon, narito ang mga kilalang makata sa panahon ng himagsikan at propaganda. Para sa kaalaman ng lahat, si Rizal ang ating pambansang bayani. Isang magaling at matalinong manunulat si Rizal. Sumulat siya ng 2 nobela tungkol sa lipunang Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang mga nobelang ito ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sumulat din siya ng mga tula na tungkol sa kanyang ina, mga kapatis at kaibigan ang kanyang paksa. Sumulat siya ng isang tula nang siya'y 8 taong gulang pa lamang na napabantog sa buong bansa. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Ang tulang ito ay may pamagat na Aking Mga Kababata. Ngayon ay may ibabahagi ako sa inyo na isa sa sulat ni Rizal na tula. Ang tulang ito ay pinamagatang Huling Paalam ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, basahin ninyo ang nakasulat na tula ni Dr. Jose Rizal dyan kung saan man kayo naroon. Maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang makata. Ito ay si Andres Bonifacio. Siya ay tagapagtatag ng Katipunan. Siya'y kinilala bilang ama ng demokrasya sa Pilipinas at tinagurian din na isang dakilang plebeyo. Heto ang isa sa sinulat ni Andres Bonifacio noong panahon ng himagsikan at propaganda. Pinamagatang Katapusang Hibik ng Pilipinas. Pwede niyo bang basahin ang nakasulat? Maraming salamat. Ang pangatlong makata ay si Emilio Jacinto. Siya ay ang utak ng katipunan sa kasaysayan ng Pilipinas. Katulad ni Rizal ay gumagamit ng panulat upang makamit ang kalayaan. Naging patnugot ng pahayagan ng katipunan si Emilio Jacinto. Ang kalayaang kasama si Dr. Payo Valenzuela, na kilala siyang manunulat hindi lamang sa wikang Tagalog, maging sa wikang Kastila. Ngayon, ito naman ang isa sa mga sinulat ni Emilio Jacinto na pinamagatang Kartilya. Ngayon, basahin ninyo ang nakasulat tungkol sa tula. Ang ika-4 na makata ay si Dr. Pedro A. Paterno, isang aktibong manunulat na nabibilang sa 3 panahon ng panitikang Pilipino: panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan at panahon ng mga Amerikano. Karamihan sa kanyang mga sinulat ay ang may temang panlipunan at panrelihiyon. Siya ang kauna-unahang manunulat na Pilipino na hindi nagpabaya na masupil at ipagbawal ang nilalaman ng kanyang mga akda. Bukod sa siya'y isang nobelista at dramaturgo, ay kilala rin siyang makata at sa tatlong panahong nabanggit. Ngayon ay magbabahagi ako sa inyo ng isa sa kanyang mga sinulat. Narito ang isa sa kanyang mga sinulat: Ang Amor de Obreros Filipinos, pag-ibig sa mga manggagawang Pilipino. Ngayon ay dumako tayo sa panghuling makata, si Jose Palma. Isang makatang kawal si Jose Palma. Siya ang sumulat ng tula sa Espanyol na may titulong Filipinas bilang mga titik ng himno National Filipino na nilikha ni Julian Felipe. Ang kasalukuyang mga titik sa Pilipino ng ating pambansang awit ay batay sa tula ni Palma. Dito siya nakilala bilang isang manunulat. Ngayon, narito ang tula na pinamagatang Himno National Filipino at isinalin sa Tagalog.
Ngayon dito nagwawakas ang aking pag-uulat. Joanna Mayforia ang inyong tagapag-ulat at maraming salamat.